Lahat tayo ay merong sekreto na tinatago at bawat isa sa atin ay may dahilan kung bakit natin ito itinatago sa ibang tao. Maaari na nahihiya tayong malaman ito ng iba o may ibang maapektuhan kapag ito ay nabunyag sa lahat. Isa ring paraan para maprotektahan ang ating sarili kaya meron tayong bagay na tinatago. Ngunit paano kung ang sekreto mo ay isang bagay na ayaw mong malaman ng iba dahil isa itong malaking hadlang upang ikaw ay makahanap ng pag-ibig? Makakahanap ka pa kaya ng taong tatanggap sa sekretong ito? Dear Papa Dudut, hello sa iyo Papa Dudut, fan na fan niyo po talaga ako dati pa. Mula radio hanggang YouTube channel mo ay sinusundan kita. Kaya naman naisipan ko magpadala ng kwento sa inyo para matupad ang ultimate fangirl dream ko. Ako nga pala si Pamela, sa edad kong 30 ay meron na akong 3 anak. 2 babae at ang bunso ko ay lalaki. Sa edad kong 30 ay meron na akong 3 anak, 2 babae at ang bunso ko po ay lalaki. Sa ngayon ay online selling ang pinagkakakitaan ko. Ang ibinebenta ko ay mga ukay-ukay items. Bumibili ako ng bultuhan at pinipili ko ang mga magaganda at pwedeng ibenta. Nilalabhan at pinaplansya ko ang mga yon para maayos kapag ibebenta ko. Dati ay meron akong Only Wings restaurant na nagawa kong ipatayo bago ang pandemic pero nang dahil po sa pandemic ay napilitan akong isarado yon. Hindi madali ang buhay ko at hanggang ngayon ay struggle pa rin pero surviving. Mahirap kasi talaga ang walang katuwang sa buhay, Papa Dudut. Oo, single mother ako. Ako ang mag-isang nagtataguyod sa pagpapalaki at pagbuhay sa 3 kong anak. Hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi sa ibang bagay pa. Iba kasi talaga kapag meron kang kasamang magpalaki ng mga anak mo. 3 ang anak ko pero lahat sila ay panganay. Iba-iba ang tatay nila. Sobrang masalimuot kasi ang buhay pag-ibig ko, Papa Dudut. Palagi akong nasasaktan at iniiwan. Sa una lang ang sarap tapos sa huli ay hirap. Lumaki ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut. Ginapang na ako noon ng mga magulang ko sa college nang magpagapang ako sa aking boyfriend na si Oliver. Same age kami, tambay sa lugar namin si Oliver at 1 taon na kaming magkasintahan nang mabuntis niya ako. 17 pa lamang ako na mangyari yon at nag-aaral pa ako kaya takot na takot akong ipaalam sa mga magulang ko ang aking pagbubuntis. Pumasok sa utak ko na ipalaglag ang baby pero nang sabihin ko kay Oliver ang bala ko ay pinigilan niya ako. Ang sabi niya ay kasalanan daw sa Diyos ang gagawin ko. Huwag daw akong mag-alala kasi papanagutan niya ang bata. Paano natin mapapalaki ang anak natin? Nag-aaral ako at wala akong trabaho. Saan tayo kukuha ng pambili ng gatas at diaper? Ang nababahala kong tanong kay Oliver noon. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala kasi hindi ko kayo pababayaan. Gagawa ako ng paraan para buhayin kayo ng anak natin. Pamela, ang wika niya. Natuwa ako sa mga sinabi ni Oliver lalo na nang mula sa pagiging tambay ay nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Nakakita naman siya at naging delivery boy siya sa isang water refilling station. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi na dapat ako matakot kasi kumikilos na ang boyfriend ko para sa future namin. Hindi na siya tambay kasi nagtatrabaho na siya. Bago ko pa masabi sa mga magulang ko na buntis ako ay nauna nang napansin ng nanay ko ang aking kalagayan. Siya kasi ang palaging nakakakita sa akin kapag nagsusuka ako sa umaga. Nakita niya rin akong nagbibihes at napansin niya na umbok na ang tiyan ko. Hanggang sa kinausap niya ako tinanong kung buntis ba ako. Umamin ako at nasampal niya ako ng matindi. Siyang nagsabi sa tatay ko at doon na nila kinausap si Oliver. Sinabi ni Oliver na pananagutan niya ako. Sinikap ni Oliver ang lahat para makapag-provide ng pangangailangan habang buntis ako. Mula check-up hanggang vitamins ay siya. Huminto na rin ako sa pag-aaral ng time na yon kasi malaki na ang tiyan ko.
Pagkapanganak ko ay lumipat na ako sa bahay nila Oliver. Kagaya ko ay mahirap lamang sila kaya nagsisiksikan kami sa maliit nilang bahay. Literal na bungangera ang nanay ni Oliver. Mahilig magparinig sa akin, kesyo ako raw ang sumira sa pangarap niya para sa kanyang anak. Gusto kong sabihin na wala naman talagang pangarap si Oliver kasi tambay ito. Kung hindi pa nga ako nabuntis, ay hindi matututong magtrabaho ang anak niya. Pero ningas kugon pala si Oliver, sa una lamang nagtatrabaho. Nang malaman niya na hindi biro ang perang kailangan niyang i-provide para sa amin ng anak ko ay bigla siyang tinamad. Huminto siya sa pagtatrabaho at palaging kasama ang kanyang mga barkada. Hinahayaan lang siya ng nanay niya kahit nakikita nito na nahihirapan kami ng aking anak. Tita, baka po pwedeng sabihan ninyo si Oliver na maghanap ng trabaho. Kasi hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera na pambili ng diaper ng anak namin. Ang sabi ko sa nanay ni Oliver. Naglakas loob na akong kausapin siya. Aba, bakit ang anak ko lang ang dapat na maghanap ng trabaho? Yan, ganyan kapag inuna ang harot. Kasalanan mo yan. Pamela, bulyaw ng nanay ni Oliver. Kinausap ko si Oliver tungkol sa sinabi ng nanay niya sa akin. Ina-expect ko na ipagtatanggol niya ako pero tinawanan niya lamang ako. Sinabi pa niya na masyado akong sensitive nang umiyak ako. Hindi ko na natiis si Oliver, Papa Dudut. Nakipaghiwalay ako sa kanya at umalis ako sa bahay nila. Hindi niya ako pinigilan kaya nasabi ko na yun din ang gusto niyang mangyari. Bumalik ako sa aming bahay at dahil 18 na ako ay naghanap na ako ng trabaho. Kahit ang gusto ko sana ay bumalik sa pag-aaral pero hindi na kaya. Bukod sa wala kaming pera para doon ay kailangan kong kumita ng pera para sa aking anak. Lahat ng trabaho ay pinasukan ko basta marangal. Ang tanging nasa utak ko lamang ay ang magkaroon ng pera para sa pangangailangan ng aking anak. 21 years old na ako nang makilala ko si Ariel. Kasama ko siya sa trabaho sa isang fast food restaurant. Parehas kaming crew, masipag si Ariel at masayahin. Guwapo at marami ang nagkaka-crush sa kanya na katrabaho namin. Nanligaw siya sa akin kahit alam niya na meron akong isang anak. Nang time na yon ay hindi ko na inisip na magkaroon pa ako ng boyfriend kasi meron na akong anak. Kaya nang nagpakita ng interes si Ariel, sa akin ay natuwa talaga ako ng sobra, Papa Dudut. Naging kami at makalipas nga ang 6 na buwan ng aming relasyon ay nakipag-break siya sa akin. Doon niya inamin na meron siyang asawa na nasa probinsya. Nakaramdam na raw ang misis niya ng tungkol sa amin kaya bago pa gumulo ang sitwasyon ay nakipaghiwalay na siya sa akin. Nagalit po ako noon kay Ariel pero iniisip ko na may kasalanan din ako kasi hindi ko muna kinilala ang tao bago ko pinatulan. Masyado akong naging uhaw sa pagmamahal ng isang lalaki. Nag-resign na rin si Ariel at umuwi ng probinsya. Isang buwan matapos ang paghihiwalay namin ni Ariel ay nalaman kong buntis ako. Siyempre si Ariel lamang ang tanging nakakasiping ko kaya alam ko na siya ang ama ng aking dinadala. Binala kong ipaalam kay Ariel na nabuntis niya ako pero hindi ko itinuloy, Papa Dudut. Naisip ko na pamilyado na siyang tao at baka makasira pa ako sa kanila ng kanyang asawa. Mas nagalit ang mga magulang ko sa akin sa muli kong pagkakabuntis. Hindi na kasi ako natuto sa una. Sobrang tanga ko raw para magpabuntis sa isang lalaki na may asawa na. Gusto ni nanay na sabihin ko kay Ariel na buntis ako. Pero giniit ko na wala akong balak na gawin yon. Kaya nagtrabaho ako kahit malapit na akong manganak para meron akong panggasto sa paglabas ng pangalawa kong baby. Nang manganak na ako ay nagpahinga lamang ako ng 1 taon at nag-asikaso ako pagpunta sa abroad para doon subukan ang aking suwerte. Hindi kasi sapat ang sinasahod ko sa mga nagiging trabaho ko sa Pilipinas para sa 2 kong anak at sa pagtulong na rin sa aking pamilya. Humingi ako ng tulong sa tiyahing ko na medyo nakakaangat sa buhay na sponsoran ako sa aking pag-alis at hindi naman niya ako binigo.
Kapag nakalis na ako ay saka ko siya babayaran ng paunti-unti. Naging factory worker ako sa South Korea, Papa Dudut. Nakakatuwa kasi malaki ang sahod ko. Mabilis kong nabayaran ang utang ko sa aking tiyahin at nakapagpadala pa ako sa aking pamilya. Nagkaroon din ako ng boyfriend, Papa Dudut, na isang Pinoy pero hindi kami nagtagal kasi naging issue ang pagiging single mother ko. Nalaman daw kasi ng parents niya sa Pilipinas na ang girlfriend niya ay may 2 anak at tutol ang mga ito na magkaroon siya ng nobya na may mga anak na. Ganun pa man ay hindi ako nawalan ng pag-asa na makahanap pa rin ako ng isang lalaki na tanggap ang pagiging single mother ko. At doon ko na nga nakilala ang Italiano na si Fausto. Nagbabakasyon siya noon sa South Korea. 24 pa lamang ako noon habang siya ay 33 years old na. Pero hindi napigilan ng pagkakalayo ng aming edad para umibig kami sa isa't isa. Sobrang sweet na boyfriend niya, Papa Dudut. Sa mga naging boyfriend ko ay kay Fausto ko naramdaman kung paano matrato ng tama. Tanggap rin niya na meron akong 2 anak na nasa Pilipinas. Ipinakilala ko pa nga si Fausto sa mga anak ko sa pamamagitan ng video call. Ang sabi ni Fausto ay handa siyang pakasalan ako para akong nananaginip nang sabihin niya yon sa akin. Hindi ako makapaniwala na ibang lahi pa ang mag-o-offer sa akin ng kasal. Pangarap ko kasi talaga yon, Papa Dudut. Dati akala ko ay hanggang pangarap lamang na maikakasal ako kasi iniisip kong wala ng lalaki ang gagawa noon sa akin. Nang matapos ang kontrata ko sa South Korea ay dinala ako ni Fausto sa Switzerland para ipakilala ako sa pamilya niya. Naramdaman ko ang pagtanggap ng family niya sa akin sa kabila ng pagiging single mother ko. Hindi ko alam kung sadyang baliwala sa kanila ang ganon o talagang kung sino ang mahal ni Fausto ay mahal na rin nila. Sinabi ni Fausto na gusto niya na magpakasal muna kami sa Pilipinas at pagkatapos ay sa bansa niya. Plinano na namin ang lahat at tuwang-tuwa ang pamilya ko nang sabihin ko na magpapakasal na kami ni Fausto. Ang sabi ko pa sa sarili ko ay si Fausto na pala ang kapalit ng 2 lalaki na ama ng 2 kong anak. Worth it pala ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko kasi may isang lalaki na tinanggap ako kung ano ako at kung ano ang meron ako. Palagi namin pinag-uusapan ni Fausto ang detalye ng aming kasal. Ang dami kong ideya na sinabi sa kanya at nakakatuwa kasi gusto niya na ako ang masusunod sa lahat. 1 buwan bago ako umuwi ng Pilipinas na nalaman kong buntis ako. Agad ko yung sinabi kay Fausto at kagaya ko ay masaya rin siya. Maganda raw yon kasi nagbunga kaagad ang aming pagmamahalan at nagkaroon siya ng isa pang dahilan para pakasalan ako. Sinabi na rin daw niya sa family niya ang pagbubuntis ko at maging ang mga yon ay natuwa. Pinauna niya akong pauwiin sa Pilipinas dahil may mga asikasuhin daw siya na business nila. Kampante akong umalis ng Switzerland at wala akong naisip na kung anong masama na maaaring mangyari. Ayon kay Fausto ay 2 weeks lamang ay susunod na rin siya para magpakasal na kami. May mga dapat pa raw siyang gawin kaya hindi siya makakasabay sa akin sa pag-uwi. Inabot na ng 1 buwan pero hindi pa rin siya sumunod sa akin sa Pilipinas. Doon ako nakaramdam ng takot at kaba. Ang dami niyang dahilan sa akin kagaya ng nagkaproblema sa business nila at kailangan siya. Tapos biglang nagkasakit ang mother niya at hindi niya pwedeng iwanan. Kung ano-ano na ang dinadahilan niya kaya hindi pa siya nakakasunod sa akin. Kapag tinatanong ko siya kung may balak pa ba siya na pakasalan ako, ang sinasabi niya ay oo at huwag daw akong kung ano-ano ang iniisip. Inabot na ng 1 taon hanggang sa tuluyan ng pinutol ni Fausto ang communication naming 2. Kahit alam niya na nailawal ko na ang anak ko sa kanya ay hindi na talaga siya nakipag-communicate sa akin. Sinubukan ko pa siyang kontakin pero blinak na niya ako sa lahat ng social media account niya. Kahit ang phone number niya ay hindi ko na natatawagan pa. Para akong mababaliw noon, Papa Dudut. Nakatulala ako ng ilang araw kasi hindi ko lubos maisip na sa isang iglap ay nawala si Fausto sa akin. Bumagsak ang pangarap ko na maikasal mula sa itaas ay ibinagsak ako ni Fausto.
Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong binitawan, Papa Dudut. Maraming dahilang tumakbo sa utak ko. Pero hindi ko hinayaan na tuluyan akong ilugmok noon kahit masakit at mahirap ay pilit akong tumayo para sa 3 kong anak. Iniisip ko na hindi ako pwedeng habang buhay na nakadapa. Okay lang kung ako lang ang maapektuhan. Pero meron pa akong mga anak na ako ang tanging inaasahan. Sila ang tunay na kawawa kapag hindi ako kumilos, Papa Dudut. Hindi ko sinayang ang perang naipon ko noong nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Ginamit ko po yon para magkaroon ako ng negosyo. Inumpisahan ko sa maliit, nag-franchise ako ng isang stall ng siomai at noong medyo kumikita na, ay nagplano akong magbukas ng mas malaking business. Doon na nga po pumasok sa utak ko ang restaurant na nag-o-offer ng Only Wings. Pinag-aralan ko ng mabuti kung paano patakbuhin ang ganong negosyo. At nang sa tingin ko ay kaya ko na ay saka ko tinayo ang Only Wings Restaurant. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo kong yon pero kinailangan kong isarado ang stall ng siomai para matutukan ng aking Only Wings. Yun na rin ang naging simula ng pagbibigay ko ng maayos at komportableng buhay sa aking 3 anak. Yun nga lang naghahanap pa rin ako ng pagmamahal ng isang lalaki na tatanggapin ang pagiging single mother ko. Yung lalaki na masasabi kong hindi ako iiwanan kahit na anong problema pa ang aming pagdadaanan at haharapin. Palagi akong nagdarasal at umaasa na makikilala ko na ang lalaking yon, Papa Dudut. Okay na ako pagdating sa financial, Papa Dudut. Naibibigay ko ang kailangan ng aking mga anak at natutulungan ko pa ang aking pamilya. Kumuha ako ng hulugang bahay at lupa. Maliit lamang pero at least ay meron akong matatawag nilang sa akin. Para merong magbantay sa mga anak ko ay sa bahay ko na tumira si nanay. Malalaki na rin kasi ang mga kapatid ko at kasama naman nila sa bahay namin si tatay. Ang kulang lang talaga sa akin ng panahon na yon ay partner. Gusto ko na at handa na ako para makipagrelasyon. Sumubok ako, Papa Dudut, na maghanap gamit ang ilang dating app. Meron akong mga nakilala pero kapag sinasabi ko na single mother ako at may 3 anak ay hindi na nila ginagawa pang mag-reply. Palaging ganon ang nangyayari. Kaya naisip ko na walang lalaki ang makikipag-commit sa isang babae kagaya ko na may anak na. Hindi lang sa isang lalaking kundi sa 3 pa. Isang ideya ang pumasok sa utak ko at yon ay ang hindi ko muna ipaalam sa mga makikilala kong lalaki na single mother ako. Sa ako na lamang sasabihin sa kanila kapag mahal na ako ng lalaking makikilala ko. Yun ang tanging paraan na tumakbo sa isipan ko para hindi na nila ako layuan kaagad. Nagpatuloy ako sa paggamit ng dating app hanggang sa nakilala ko nga si Patrick na mas matanda sa akin ng 2 taon. Hindi ko sinabi sa kanya na single mother ako, Papa Dudut. Ang pakilala ko ay single ako at business owner habang si Patrick ay isang mechanical engineer. Nag-meet agad kami after ng magkahulihan ng loob sa online. Nakita ko ang kaibahan kapag alam ng kadate ko na single mother ako sa hindi. Mas interesado sila sa akin kapag alam nila na wala pa akong anak. Yun nga lang, malaking pagpapanggap ang kinakailangan kong gawin. Isa na ang pagkatago ng mga stretch marks ko sa aking panganganak. Kaya iwas na iwas ako sa pagsusuot ng mga hanging blouse at baka pagtaas ko ng aking kamay ay makita nila ang tiyan ko. Pamela, hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo, hindi ba? Ang sabi mo you're living alone. Baka pwedeng doon tayo tumambay sa next date natin. Ipagluluto kita at ipapakilala ko sa iyo ang cooking skills ko. Ang sabi ni Patrick sa akin nang nag-dinner kami sa isang restaurant. Hindi ako nagpapapunta ng ibang tao sa bahay ko sobrang gulo doon. Sobrang busy ko sa business, hindi na ako nakakapag-ayos. Baka hindi ka na magpakita kapag nakita mo kung gaano kagulo ang bahay. Tumatawa kong wika. Walang problema sa akin ang ganon kasi sanay na ako sa mga kapatid kong babae na burara din sa gamit. Saka may reason ka naman kung bakit magulo ang bahay mo kasi busy ka. O kung gusto mo, i-makeover natin ang house mo. Magandang bonding yon. Suggestion ni Patrick. Nakakahiya,
Bibigyan pa kita ng gagawin eh, turan ko. Para namang ayaw mo kong papuntahin talaga sa bahay mo. May dahilan ka ba na nahihiya kang sabihin sa akin? Tanong niya. Wala. Ano namang dapat kong ikahiya sa'yo? Sagot ko habang kinakabahan. Ipinilit ko na lamang na hindi ako komportable na may ibang tao na nagpupunta sa bahay ko. Siyempre, hindi ko siya pwedeng papuntahin kasi makikita niya ang 3 kong anak. Malalaman niya ang katotohanan. Buti na lamang at hindi nagpumilit si Patrick. Pero yon ang akala ko lang pala, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ko ay sinundan pala niya ako nang pauwi na ako sa bahay para malaman niya kung saan ako nakatira. Ugali na ng 3 kong anak na salubungin nila ako sa tuwing darating ako. Sa gate pa lamang ay nakabang na sila. Isa-isa ko silang niyakap at kinis. Nakita pala yun ni Patrick at narinig niya na tinawag akong mama ng mga batang sumalubong sa akin. Nagtaka ako kasi 2 days nang walang paramdam si Patrick. Hindi na ako nakatiis kaya ako nang nag-reach out sa kanya. Tinawagan ko siya at doon na niya sinabi na alam na niya na meron akong mga anak dahil sinundan niya ako sa bahay. Inamin ko na ang lahat sa kanya. Sinabi niya na hindi siya open na makipag-date sa isang single mother kaya maganda na nalaman niya kaagad ang katotohanan para hindi na kami magsayang pa ng oras. Ayaw niya raw sa isang babae na merong extra baggages. Hindi ko na ipinilit pa kay Patrick na tanggapin niya ako kasi mas lalo lamang akong masasaktan. Yun nga lang masakit sa akin na hindi kami nagkatuluyan ni Patrick kasi kung kailan nagkakagusto na ako sa kanya ay saka pa yon nangyari. Sa pagkakataong yon ay naisip ko na kung maibabalik ko lang sana ang panahon ay hindi na ako sumiping sa mga tatay ng anak ko. Sana ay wala pa akong anak sa edad kong yon. Hindi sana ako nahihirapan na magkaroon ng partner. Kapag may problema ako ay ang kaibigan ko na si Marge ang agad kong nilalapitan at sinasabihan. Sinabi ko naman kasi sa iyo na walang maibubungang maganda ang pagpapanggap mong single ka sa mga nakakadate mo. Dapat sa simula pa lang ay sinasabi mo na kagad na single mother ka at 3 na ang chikiting mo. Ang sabi ni Marge nang sabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Patrick. Para ano? Para layuan nila ako? Malungkot kong sabi. That's the point. Para layuan ka kaagad nila kapag hindi ka nila tanggap. Kesa sa patagalin mo pa. Sa kakaamin. Mas masasaktan ka kapag nag-invest ka na ng feelings tapos bigla silang lalayo kapag nalaman nila ang sikreto mo. Pamela, mas okay kung sa umpisa pa lang ay sabihin mo na kaagad sa kanila. I swear, may lalaking tatanggapin ka sa kung anong meron ka. Paliwanag pa ni Marge. Marami na ako nakilalang lalaki at lahat sila ayaw sa single mother kaya pasensya ka na kasi ipagpapatuloy ko ang pagkatago ko ng sikreto. Lalo na kapag nalaman nila na may 3 kong anak ay para silang nandidiri sa akin. Gate ko pa sa kanya. Preference nila yon kaya somehow ay hindi rin natin sila masisisi. Pamela, saka hindi mo pa nakikilala lahat ng lalaki kaya wag mo silang lalahatin. Ang wika pa ni Marge. Basta, hindi ko pa rin sasabihin sa susunod na makakadate ko na single mother ako. Mananatiling sikreto ang bagay na yon. Matigas kong sabi. Nako, ikaw na nga bahala. Sumasakit ang bangs ko sa iyo, Pamela. Basta ako ay sinabi ko na kung ano ang tama ha. Pairap na tura ni Marge sa akin. Hindi ako kayang kumbinsihin ni Marge na maging tapat sa mga makakadate ko. Kasi hindi niya na-experience sa mga naranasan ko. Sobrang hirap makakita ng lalaking hindi isyo ang pagkakaroon ng anak ng babae sa pagkadalaga. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut, kung pwede ka nga naman na magkaroon ng girlfriend na walang anak ay bakit ka papatol sa isang single mother, hindi ba? Pagkatapos ni Patrick ay hindi pa rin ako sumuko. Sabi ko sa sarili ko ay laban lang. Kaya tuloy pa rin ako sa paghahanap sa dating app. Nakilala ko na sunod si Melvin na matanda sa akin ng 5 taon. Meron siyang stable job at kagaya ng ginawa ko kay Patrick ay hindi ko sinabi sa kanya na isa akong single mother. Talagang pinanindigan ko kay Melvin na single ako at wala pa akong anak. Mas malakas ang attraction na naramdaman ko kay Melvin kumpara kay Patrick. Siguro dahil sa mas matured mag-isip si Melvin. Doon ko naisip na baka matatanggap ako ni Melvin dahil hindi siya kagaya ni Patrick na medyo isip bata. Baka malawak na ang pangunawa ni Melvin.
Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay galante siya. Mahilig siyang magbigay ng regalo at dalhin ako sa iba't ibang restaurant na hindi ko pa napupuntahan kung hindi ako magsisikip ng sinturon. Pamela, anong quality ng lalaki ang gusto mo? Minsan ay tanong niya sa akin nang pumunta kami sa Tagaytay para sa isang staycation. Simple lang, basta mabait at responsable. Matipid kong sagot. Ikaw ba? Anong quality ng babae ang gusto mo? Pagbabalik ko ng tanong. Honest, yan lang ang hinahanap ko na ugali ng isang babae. Gusto ko ay honest siya para wala kaming magiging problema. Alam mo kasi mahirap sa isang tao yung hindi tapat at maraming tinatago. Nakakatakot ang ganon. Ikaw ba Pamela? Honest ka bang tao? Seryosong tura ni Melvin. Oo naman, kinakabahan kong tugon. Wala ka bang tinatago sa akin? Kung meron man ay sabihin mo na sa akin ngayon at baka maunawaan pa kita. Tanong niya. Wala. Lahat naman ay sinabi ko na sa'yo. Hanggang maaari gusto kong open ako sa'yo Melvin para mas makilala mo ako ng husto pag sisinungalin ko. Mas lalo ako nagkaroon ng takot na ipaalam kay Melvin na isa akong single mother. Mas kailangan kong itago sa kanya ang katotohanan dahil kapag natuklasan niya yon ay lalabas na sinungalin ako. Galit pala sa ganong tao si Melvin hanggang sa opisyal na siyang nanligaw sa akin Papa Dudut. Nagugustuhan ko na rin siya at gusto ko nang maging kami pero pinipigilan ko ang sarili ko ng kasinungalingan na nagawa ko sa kanya. Humingi ako ng advice kay Marge at ang sabi niya ay wala akong choice kundi ang umamin na kay Melvin. Kung ano raw ang kalalabasan ng aking pag-amin ay kailangan kong tanggapin. At kung piliin ni Melvin na ayaw na niya akong ligawan ay matuto na raw ako. Sa susunod ay magsabi na raw ako kaagad ng katotohanan. Mahirap para sa akin na gawin ang advice ni Marge Papa Dudut kung pwede nga lang na huwag na akong magpakita kay Melvin ay ginawa ko na yon. Pero ayokong mang-ghost dahil alam kong hindi tama na mang-iwan ng tao sa ere. Kahit mahirap ay naglakas loob akong sabihin kay Melvin ang sekreto na tinatago ko sa kanya. Inaya ko muna siya sa favorite restaurant niya at ang sabi ko ay treat ko. Nagbiro pa siya sa akin na baka kaya ko siya doon dinala ay dahil sasagutin ko na siya. Tumawa na lamang ako bilang tugon Papa Dudut. Tinapos ko muna ang aming pagkain bago ko inamin sa kanya na single mother ako at may 3 anak. Nakita ko ang pagseryoso ng mukha ni Melvin. Tiningnan niya ako sa aking mata. Sa sobrang hiya ko dahil sa pagiging sinungalin ko ay napayuko ako. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi mo ako pinapapunta sa bahay mo. Kasama bang nakatira doon ang mga anak mo? Mahinahong tanong ni Melvin. Oo, saka ang nanay ko. Siya ang nag-aalaga sa mga anak ko. Hindi ka ba galit sa akin kasi nagsinungaling ako sa iyo? Nakayuko pa rin ako. Alam mo ang sagot ko sa tanong mo, Pamela. Sinabi ko na sa iyo na ayoko ng taong sinungaling at ganun ka. Mas pinili mo magsinungaling kaysa sabihin sa akin ang totoo. To be honest, walang kaso sa akin kahit may 3 o 10 anak ka pa. At isang single mother ka. Sayang Pamela. Gusto na kita pero ayoko talaga sa hindi honest. Mahabang turan pa ni Melvin. Sinubukan ko makiusap sa kanya na bigyan niya ako ng isa pang chance pero ayaw na talaga niya. Nasira na raw ang tiwala niya sa akin nang dahil sa isang kasinungalingan. Allergic daw talaga siya sa mga taong mas pinipili ang kasinungalingan kesa sa katotohanan. Tinapos na nga po ni Melvin ang panliligaw niya sa akin ng gabing yon. Umuwi akong umiiyak at sinalubong ako ng mga anak ko pero hindi ko sila pinansin. Nakita ko ang sakit sa mukha nila nang hindi ko sila niyakap at hinalikan. Dumiretso ko sa kwarto at doon ako umiyak. Kinatok ako ng nanay ko sa pinto at tinatanong kung bakit ako umiiyak pero tinaboy ko siya. Sinabi ko na hayaan muna niya ako. Pero makulit ang nanay ko. Binuksan niya ang pinto gamit ang duplicate key niya. Pinilit niya akong sabihin kung bakit ako umiiyak. Dahil sa feeling ko ay hindi niya ako titigilan. Kaya naman sinabi ko na sa kanya ang nangyari sa amin ni Melvin at ng iba pang lalaki na nakilala ko at inayawan ako kasi isa akong single mother. Nay,
Hindi na ba ako makakahanap ng lalaking magmamahal sa akin kasi meron akong 3 anak sa iba't ibang lalaki? Umiiyak kong tanong sa nanay ko. Makakahanap ka rin, Pamela. Siguro nga lang ay hindi pa ito ang tamang oras para makilala mo ang lalaking nakalaan para sa iyo. Ipagdasal mo sa itaas ang lalaking yon at ibibigay sa iyo yon ng Panginoon kapag oras na. Tugon pa ni nanay. Ang dami ko ng lalaking dumaan sa buhay ko. Baka kapag dumating na ang tamang lalaki, pagod na ako, sambit ko. Kaya nga huwag kang mapapagod, anak. Saka huwag kang masyadong mag-focus sa paghahanap ng tamang lalaki. Hayaan mo na kusa siyang dumating. Wika pa niya. Yun din talaga ang kinakatakot ko, Papa Dudut. Yung sa dami ng lalaking iniwanan at tinanggihan ako dahil sa pagiging single mother ko ay baka dumating ang araw na mapagod na ako. At mawala na ang paniniwala ko sa pag-ibig. Baka kapag nasa harapan ko na ang lalaking inilaan ng Diyos sa akin ay hindi ko na siya tanggapin dahil sa ang iisipin ko ay iiwanan na rin ako kagaya ng mga nauna. Mahirap pero kailangan kong mag-move on at tanggapin na hindi kami ni Melvin ang para sa isa't isa, Papa Dudut. Inihinto ko na rin muna ang pag-dating app dahil lahat naman ng nakikilala ko doon ay ayaw sa kagaya ko na merong extra bagahe. Nag-focus muna ako sa aking business pero hindi talaga natin alam ang mangyayari. Kahit na inalis ko muna sa isipan ko ang paghanap ng aking the one ay dumating pa rin ng isang lalaki sa buhay ko. Walang iba kung hindi si JC. Nakilala ko siya dahil nag-iba ako ng supplier ng chicken wings para sa aking negosyo. Siya yung bago kong pinagkunan ng chicken wings. Nagkapalagayan kami ng loob ng hindi sinasadya. Inisip ko na sasabihin sa kanya kaagad ang pagiging single mother ko pero hindi ko nagawa dahil baka kagaya rin siya ng ibang lalaki na nakilala ko. Mabait at may sense kausap si JC kaya naman nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. After ng ilang buwan ng pagde-date ay naging magkasintahan na kaming dalawa. Sa panahon na yon ay wala pa rin kaalam-alam si JC na meron akong 3 anak. At kagaya ng ilang mga lalaking nakilala ko noon ay gusto rin niyang bumisita, Papa Dudut, sa bahay ko. Nung una ay ayaw ko at kung ano-anong palusot, Papa Dudut, ang sinasabi ko sa kanya. Hanggang sa naubusan ako ng dahilan. Nagdududa na rin kasi siya kung bakit ayaw ko siyang pumunta sa bahay. Bumisita si JC sa bahay at nakita niya ang 3 kong mga anak. Nang tanungin niya kung sino ang mga bata ay sinabi ko na mga pamangkin ko. Nakita ko ang sakit sa mata ng aking nanay nang itanggi ko sa aking boyfriend ang sarili kong laman at dugo. Kahit sa akin ay masakit ang ginawa kong yon at alam kong maling-mali pero ng oras kasing yon ay mas na naig sa akin ang kagustuhan kong protektahan ang sekreto ko, Papa Dudut. Nang makalis si JC ay saka ko kinausap ng aking nanay. Kailan mo pa naging pamangkin ang 3 bata na yan, Pamela? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa mga apo ko? May inis na tanong ni nanay sa akin. Alam niyo naman kung bakit ko yun ginawa. Kailangan kong gawin yon para hindi ako layuan ni JC, tugon ko. Oo, alam ko. Pero ako ang nasasaktan para sa mga anak mo. Para lang sa lalaki ay itatanggi mo sila? May hinanakit niyang tanong. Oo, para sa lalaki, Nay. Kasi hindi ko na alam kung meron pa bang lalaking tatanggapin ang pagiging single mother ko. Kaya kailangan kong magsinungaling, sagot ko. Pamela, ipagdasal mo na sana ay hindi maalala ng mga anak mo ang ginawa mo sa kanila kanina. Dahil baka kapag nagkaroon na sila ng isip ay maisip nila na sana ay hindi na lang ikaw ang naging nanay nila. Baka nga kapag naalala nila ang ginawa mo ay magtanim pa sila ng galit sa'yo. Kung sa'yo ko kaya gawin yon, galit na litanya ni nanay. Tinabla na ako sa mga sinabing yon ng aking nanay, Papa Dudut. Nag-sink in na sa utak ko na sobrang sama at mali ng ginawa ko sa mga anak ko. Para itanggi ko sila sa boyfriend ko ay talagang masakit yon. Kung sa akin siguro yon ginawa ng nanay ko ay baka hindi ko kayanin. Gusto ko sanang kausapin ang 3 kong anak para humingi ng sorry pero inunahan na ako ng hiya. Sinabi rin ni nanay na saka ko na kausapin ang mga anak ko kasi natutulog na lahat. Tutulog na sana ako ng gabing yon nang pumasok ang panganay kong babae at nagtaka ako kasi akala ko ay tulog na siya. Ang sabi niya hindi siya makatulog pero yung 2 niyang kapatid ay tulog na. Naglalambing siyang tumabi sa akin.
Sa lahat ng anak ko ay siya ang pinakamalambing. Niyakap ko siya at nag-request siya na kung pwede ay sa tabi ko siya matulog. Magkasama kasi sila ni nanay sa isang kwarto. Nagulat ako nang biglang magsalita ang anak ko. Akala ko kasi ay tulog na siya. Mama, pangit ba kami ng mga kapatid ko? Kinakahiya mo ba kami kaya ang sabi mo sa boyfriend mo ay pamangkin mo kami? Tanong niya sa akin. Wala akong naramdaman na galit sa kanya o nanunumbat kaya mas lalo ako nakonsensya sa aking ginawa. Natigilan ako sa tanong niya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na sa murang edad niya ay parang naiintindihan na niya ang ginawa ko. Anak, hindi kayo pangit. Maganda kayo, kagaya ko at gwapo si Bunso. Naluluha kong tugon. Pero kinakahiya mo ba kami, Mama? Tanong niya ulit. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Wala akong maisip na salita para i-explain sa kanya ang kagagahan na ginawa ko. Naiyak na ako dahil kahit walang emosyon ang pagtatanong ng aking anak ay ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa ginawa kong pagtatanggi sa kanila. Agad akong humingi ng tawad sa kanya at napakasama kong nanay para gawin yon sa aking anak, Papa Dudut. Napagtanto ko na rin ng gabing yon na tama si nanay at ang kaibigan ko. Hindi dapat ako nagpapanggap na hindi ako single mother para hindi ako layuan ng mga lalaki. Dapat sa simula pa lamang ay sabihin ko na kaagad sa kanila ang sitwasyon ko. Kaya naman kinabukasan ay nakipagkita ako kay JC at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Nagulat siya pero ang sabi niya ay walang kaso sa kanya kung single mother ako at may mga anak na. Gaya ni nanay ay naawa siya sa 3 kong anak nang itanggi ko ang mga yon sa kanya. Diretsuhan niyang sinabi sa akin na hindi niya yon nagustuhan. Hindi naman nakipag-break si JC sa akin pero simula noon ay napansin kong naging malamig na siya. Nawala na siya ng gana sa akin at hindi na niya dapat pang sabihin ang dahilan kung bakit. Alam ko na dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya ang naging rason. Pakiramdam ko ay gusto na niyang makipaghiwalay sa akin pero parang gusto niya ako ang gumawa noon. Para hindi na siya pahirapan pa ay ako na ang kusang nakipaghiwalay kay JC, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nagawa kong pagsisinungaling. Hindi ako na-disappoint sa pagsisinungaling mo, Pamela. Kahit ako ay nagagawa ko rin yan kung minsan. Tao tayo. Hindi naman tayo perpekto. Ang hindi ko talaga nagustuhan ay ang pagtanggi mo sa mga anak mo. Walang bata na deserve na maranasan ng ganon tapos sariling nanay pa nila ang gumawa. Ang sabi ni JC sa akin. Alam mo JC, kaya ako nakikipaghiwalay sa iyo dahil hindi mo deserve ang babaeng kagaya ko. Umiiyak kong sabi sa kanya. Sa huling pagkakataon ay niyakap ako ni JC at muli akong humingi ng sorry sa kanya. Aniya, hindi ako dapat humingi ng sorry sa kanya kundi sa mga anak ko. Matapos ang breakup namin ni JC ay nangako ako sa aking sarili na kung may darating pang lalaki sa buhay ko ay sasabihin ko na kaagad sa kanila na isa akong single mother na may 3 anak sa iba't ibang lalaki. Kung tatanggapin nila ako ay magpapasalamat ako at kung hindi naman ako tanggapin ay okay lang. At kailangan kong bumawi sa mga anak ko, Papa Dudut. Yan ang pinangako ko sa kanila noon. Alam kong malaking emotional damage ang nagawa ko sa kanila. At ayokong mangyari ang sinabi ng nanay ko na baka paglaki ng mga anak ko ay magtanim sila ng galit sa akin. Ngayon naman ay nakikita ko na hindi galit ang mga anak ko sa akin. Tinupad ko ang promise ko sa kanila na babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa kanila. Tungkol naman sa paghahanap ko ng aking dawan, wala na doon ang focus ko, Papa Dudut. Nasa mga anak ko na at online business ang focus ko ngayon. Naniniwala rin ako na darating ang araw, ang tamang panahon kahit na hindi ko siya hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay nakapagbigay ng aral kahit papaano ang kwento ko sa mga listeners mo at sana ay huwag akong tutularan ng mga kagaya kong single parent. Mahalin natin ang ating mga anak dahil sila ang tunay na tatanggap sa atin kahit sino pa tayo. Sincerely yours, Pamela. Kapag puro kasinungalingan na kaagad ang isang relasyon kahit ito ay nagsisimula pa lamang, asahan mo na malaki ang tsansang hindi po ito magtatagal. Dapat sa umpisa ay maging honest na kayo sa isa't isa. Mas magiging healthy ang isang relasyon kung wala kayong tinatago.
Sa kagaya ni Pamela na isang single mother o single parent ay huwag ninyong ikahiya o itago na solo ninyong pinapalaki ang inyong mga anak. Dapat pa nga kayong saluduhan dahil ginagawa ninyo ang responsibilidad ng nanay at ng isang tatay. Hindi rin natin masisisi ang mga tao na umatras sa taong nagugustuhan nila kapag nalaman nila na isa kang single parent. Kanya-kanya kasi tayo ng katangian na hinahanap sa isang partner. Maganda rin ang naging desisyon ni Pamela na mag-focus muna sa kanyang mga anak. Ngunit kung dumating na ang lalaki na sa tingin mo ay nais mong makasama habang buhay ay mabuting ipakilala mo kaagad sa kanya ang mga anak mo. Tandaan mo na ang tamang lalaki ay tatanggapin ang lahat-lahat sa iyo at kasama na rin dyan ang iyong mga nakaraan, ang iyong mga sikreto at ang iyong buong pagkatao. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Ako si King, hindi totoong pangalan. 43 years old na ngayon at kasalukuyan ako nakatira ngayon sa Santa Monica sa Quezon City. Papa Dudut, ako ay may kapansanan na kung tawagin ay cerebral palsy. Hindi ako makalakad at makapagsalita ng maayos. Bata pa lamang ako ay ganito na ako. Pero hindi ako kinakitaan ng pagsuko at mas hindi kinakitaan ng panghihina ang mga magulang ko. Madalas akong i-therapy at sa awa naman ng Diyos ay kahit papaano ay umayos ang kalagayan ko. Pero alam kong pagod na sa akin ang aking pamilya. Kakaalaga sa akin pero hindi lang nila yon masabi sa akin kasi mahal nila ako at ayaw nilang masaktan ng kalooban ko. Samantala isang araw ay bigla na lamang akong dinala ng aking mga magulang sa kumbento kaya nagtaka ako at nagpasyang kausapin sila. Bakit niyo po ko dinala dito? Tanong ko sa aking mga magulang habang tulak-tulak ni Itay ang aking wheelchair. Nandito tayo kasi nabalitaan ko na merong isang mother dito na magaling manggamot. Si Sister Gina, sagot naman sa akin ni Inay. Ipapagamot niyo po ako? Hindi po ba alam niyo namang walang gamot sa sakit ko? Malungkot kong sagot sa kanila. Napansin naman ni Itay ang aking kalungkutan kaya inalo niya ako. Huwag tayong negatibo anak. Ako naniniwala ako na gagaling ka. Hindi imposible ang himala ng Diyos. Kung gugustuhin niya gagaling ka. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko naman po kine-question ng Diyos, Itay. Tanggap ko rin naman po ang kalagayan ko. Masaya na po ako kahit na ganito ako. Sagot ko naman sa aking ama. Napansin ko naman ang kalungkutan sa mga mata ni Inay. Anak, handa naming gawin ang lahat. Umayos lamang ang buhay mo. Inay, Itay, pasensya na po kung nahihirapan na kayo sa pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko naman pong huwag maging pabigat sa inyo Tila paghingi ko ng paumanhin noon sa kanila. Si Itay naman ang unang nag-react sa aking sinabi. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. At saka nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Keng anak, hindi kami nagreklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yon. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo, sabi pa niya sa akin. Itay, Inay, salamat po. Napaiyak na lamang ako pagkatapos noon. Basta anak, tuloy lang ang laban ha. Huwag kang susuko, paalala pa sa akin ni Inay. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanila. Lalaban pa rin ako dahil alam kong mahal ako ng pamilya ko at ayaw ko silang saktan o biguin. Samantala ay nakita at nilapitan namin ang aming pakay si Sister Gina. Agad niya kaming binati at kinumusta. Magalang namang sumagot ng aking mga magulang. Pagkatapos noon ay sinimulan na niya ang hilot at pagdarasal sa Panginoon para bumuti ang aking pakiramdam. Alam kong hindi niya magagamot ang sakit ko pero dahil kay Sister Gina ay naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang mga katulad mo, Keng,
ang pinagpapala ng malaki ng Diyos. Madali kang makakapunta sa langit, kaya ikaw magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Tandaan mo na huwag kang mawala ng paniniwala sa Kanya at kahit kailan ay hindi Kanya pababayaan. Yon ang natatandaan kong sabi pa ni Sister Gina sa akin bago kami umalis ng kumbento. Papadudot, sinikap ko namang maging matatag, pero may pagkakataon pa rin na hindi ko maiwasan na magtanong sa Diyos kung bakit ako ganito. Minsan naaawa ko sa sarili ko dahil madalas ay nilalayuan ako ng tao na parang may sakit akong nakakahawa. Maski nga sa pakikipag-textmate, kapag nalaman nila na ganito ako at kapag narinig nila ang boses ko, ay hindi na sila nagte-text. Oo, papadudot, masakit yon sa akin. At inakala ko nang wala nang tatanggap pa sa akin. Pero dahil sa pag-uudyok sa akin ng kaibigan kong si Christy, ay pinagtiyagaan ko pa ring hanapin ang taong kayang tumanggap sa akin. Dumating na ba? Bungad na tanong sa akin ang kaibigan ko pagdating niya sa bahay. Dumating ang ano? Nagtataka pa nga ako noong una. Siyempre yung sulat. Mabilis na sagot ni Christy sa akin. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba nagpapaskil ka sa dyaryo na naghahanap ka ng pen pal? Ano, meron na ba? Tanong niya sa akin. Nang mga panahong yon ay hindi pa masyadong uso ang social media noon. Maliban sa Friendster, kaya may ilan pa ring nagre-resort sa paghahanap ng pen pal. May mga pitak pa nga sa tabloid kung saan ay magpapaskil ka ng iyong pangalan, address at litrato para makahanap ka ng pen pal. Natatawa nga ako noon kasi puro mga inmate sa bilibid ang kadalasang parokyano noon. Pero sinubukan ko pa rin, baka magbigay ito ng sorpresa sa aking buhay. Samantala, malungkot naman akong sumagot sa tanong ni Christy. Naku, wala pa. Wala pang nagtatangka. Ay ganoon, sayang naman, nangihinayang na wika pa ni Christy. Kasi naman Christy, sa palagay mo, sino makikipag-penpal sa akin? Kung bilang textmate nga ay ayaw nila sa akin, penpal pa kaya? Wika ko. At para bang nawawala na ako noon ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Hay nako, wag kang nega dyan. Malay mo, may magtangka. Natatawang sagot sa akin ng kaibigan ko. Cute ka naman, charming and beautiful. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi best friend kita. Hirit ko pa sa kanya. Naku, hindi no. Ayaw naman kitang paasahin. Pero maniwala ka sa akin, Keng. Meron at merong lalaking magkakagusto sa'yo. Pampalakas loob ni Christy sa akin. Pen pa lang ang hanap ko, Christy, hindi boyfriend. Pagkaklaro ko pa sa kanya. Sus, Keng, karamihan sa mga nakikipag-penpal jowa ang hanap. Hindi kaibigan, no? Natatawang wika ng aking kaibigan. Pero Christy, natatawa lang ako kasi parang napakaluma ng gagawin ko, penpal. Sa panahon ngayon, uso na ang textmate, chat at saka email. Katwiran ko sa kanya. Sa una lang naman kayo magiging pen pals. Kapag nagkakilala na kayo, pwede na kayo mag-usap sa pamamagitan ng telepono, email, o di kaya ay magkita na lang kayong dalawa ng personal. Hindi naman habang buhay gagamit kayo ng ballpen at papel para lang mag-usap. Pagkaklaro naman ni Christy. Napahinga na lamang ako ng malalim. Sana magkaroon ako ng pen pal. Hiling ko pa noon sa langit. At hindi nagtagal ay meron din akong natanggap na sulat. Mula ito sa isang lalaki na nagngangalang Alfrens. Maiksi lang ang sulat, siguro ay nasa kalahati lang ng papel ang laman noon. Nangungumusta lamang siya sa akin at isinulat niya roon ang kanyang cellphone number. At nagre-request din siya na i-add ko siya bilang friend sa aking Friendster. Yun nga lang ay may computer ako pero walang internet dahil wala din kaming landline. Nang mga panahong yun ay kailangang may landline ka para makakonekta ka sa internet sa pamamagitan ng dial-up modem.
Kung magpapasya naman ako mag-internet sa computer shop, magastos dahil 20 pesos din ang kada oras ng paggamit ng computer. Kaya nagpasya akong mag-text na lamang kay Alfriends. Papa Dudut, yun nga, nag-text ako kay Alfriends at mabilis naman siyang nag-reply. Simula noon ay naging textmates na kami at masaya ako dahil tanggap niya ang kalagayan ko. Samantala isang member ng church choir si Alfriends. Mabait, makadiyos, responsable at matulungin. Yan si Alfriends. Dahil doon ay hindi ko maiwasan na humanga sa kanya. Pero tinago ko noon ang paghanga ko sa kanya dahil na rin sa kalagayan ko. Natatakot ako na baka hindi niya ako seryosohin. Pero isang araw isang himala ang naganap. Inaya ko ni Alfriends na lumabas para mamasyal. Medyo nahiya pa nga ako sa kanya dahil siya ang nagtutulak ng aking wheelchair. May pagkakataon ding binubuhat niya ako lalo na noong sumakay at buwaba kami ng taxi papunta sa mall. Pero nakita ko naman kay Alfriends na baliwala sa kanya yon at masaya naman siyang kasama ako. Hanggang sa nilibre niya ako ng pagkain at nagpatuloy kami sa kwentuhan at tawanan. Pero mamayang kaunti ay meron siyang ipinagtapat sa akin. Keng, paano kung sabihin ko sa iyo na may gusto ako sa iyo na mahal kita? Napatingin naman ako kay Alfriends dahil hindi ako makapaniwala noon sa aking narinig. Teka, hindi ka ba nagbibiro? Anong nagustuhan mo sa akin? Nagustuhan kita ng ganyan. Hindi ko may paliwanag pero nung una pa lang tayong magkakilala bigla ko na lang naramdaman yun sa'yo. Pagtatapat ni Alfriends sa akin. Pero may sakit ako, malungkot na paalala ko sa kanya. Hindi naman mahalaga sa akin kung may cerebral palsy ka. Handa naman kitang tulungan, handa kitang alalayan. Kaya handa naman kitang mahalin ng habang buhay. Yun ang binitawang salita niya sa akin. Pero kasi Alfriends, hindi ko maiwasang mag-alinlangan noon dahil walang matinong lalaki ang iibig sa isang katulad ko. Keng, huwag kang matakot na magmahal. Kasi una sa lahat ay hindi kita lolokohin. Totoo ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, maniwala ka sa akin. Insist pa niya sa akin. Keng, pinapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan o papaiyakin. Paniniguro pa niya sa akin. Saglit akong natahimik. Sinuri ko rin ang aking damdamin at doon ko rin na-realize na may gusto rin ako kay Alfriends. Alam mo ba? Pareho tayo ng nararamdaman. Pagtatapat ko sa kanya. Matagal ko nang gustong sabihin na mahal kita kaso nahihiya ako. Baka kasi pagtawanan mo lang ako. Kung hindi man baka mapahiya lang ako kasi hindi mo rin ako mamahalin. Natatakot akong masaktan kaya nagpasya na lamang ako na itago na lang yung nararamdaman ko. Hindi kita kailanman pagtatawanan kahit na ikaw pa ang unang nagtapat sa akin. Dahil mahal kita, Keng. Wika niya habang hinahawakan niya ang aking kamay. Kinilig ako noong sandaling yon at buti na lamang nasa bandang dulo kami ng fast food. Kaya walang makakakita sa sweetness naming dalawa. Sana tanggapin mo ko, sinserong sabi pa ni Alfriends sa akin. Hindi ka mahihiyang iharap ako bilang girlfriend mo? Panunubo ko sa kanya. Oo, kahit ano pang sabihin ng iba. Hindi kita ikakahiya. Ikaw lang ang mamahalin ko, Keng. Wala nang iba. Yun naman ang sabi ni Alfriends sa akin. Dahil doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Maraming salamat at ako ang pinili mong mahalin. Wika ko sa aking kauna-unahang boyfriend. Papa Dudut, akala ko'y wala ng puwang ang pag-ibig sa isang katulad ko. Na may kapansanan pero nagkamali ako. Na-realize ko tuloy na mahal pa rin pala ako ng Diyos. Dahil ibinigay niya sa akin ang isang lalaki na handang magmahal sa isang katulad ko. Papadudot, dahil doon ay ipinagdasal ko talaga sa Diyos na sana ay si Alfriends talaga ang lalaking
matagal ko nang hinihintay. Papa Dudut, naging masaya naman ang relasyon namin. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Dahil dito ay lalong lumakas ang kumpiyansa ko at lumaban ako para sa aking buhay. Natuwa naman ang mga magulang ko sa mga pagbabagong nangyari sa akin kasi naging positibo na ang pananaw ko sa buhay simula noong maging boyfriend ko si Alfrance. Siyang naging inspirasyon ko. Ang akala ko, Papa Dudut, ay magpapatuloy na ito habang buhay. Kaso'y nagkamali ako dahil paglipas ng 1.5 taon ay bigla na lamang lumamlam ang relasyon namin dahil busy raw si Alfrance. At hindi ko namamalaya noon na unti-unti ring nawawala ang komunikasyon namin. Kaya para maibsan ang lungkot at pangungulila ay nakipag-textmate ako sa ibang lalaki. At doon ko nga nakilala si Rolf. Papa Dudut, nagkita kami ni Rolf noong November 26, 2005 at nagkaroon kami ng kakaibang bonding. Siguro dahil mabait siya at tanggap niya ako. Hanggang sa naging close kami na nauwi sa mas malalim na pakikipagrelasyon. Papa Dudut, nagkataon namang nagpakabit na ng telepono ang mga magulang ko kaya ginamit ko yon para maging phone pals kami ni Rolf. Na nauwi sa isang relasyon sa pamamagitan lang ng tawag. Oo, ginawa namin ang phone sex at gabi-gabi namin ginagawa yon. Sa una masaya pero minsan ay hindi ko rin maiwasan na mag-guilty. Pero sa kabila noon, si Rolf ang naging first kiss ko. Oo, boyfriend ko si Alfrance pero ni minsan ay hindi niya ako hinalikan. At si Rolf pang nagbigay noon sa akin. Kaso Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang lahat sa amin ni Rolf dahil na rin siguro sa pagkakataon hanggang sa isang araw ay muling tumawag sa akin si Rolf. At doon ay inamin ko na sa kanya ang aking tunay na nararamdaman. Rolf, sa palagay mo dapat pa ba nating itigil yung ganitong klase ng relasyon natin? Tanong ko sa kanya habang kausap ko siya sa telepono. Ikaw ba? Gusto mo pa ba yung ganon na nabubuhay lang tayo sa puro pantasya? Balik niya sa akin. Sa totoo lang ay parang kasalanan sa Diyos tong ginagawa natin. Pag-amin ko. Papa Dudut, totoong nakukonsensya ko kasi kahit na sa telepono lamang kami nag-uusap, ay pagtataksil pa rin ang ginagawa ko. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya ay seryosong tanong niya sa akin. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Ikaw ba? Balik ko sa kanya. Mahal kita. Diretsong sabi niya sa akin. Ganon din ako. Ako naman ang sumagot sa kanya. Pero natatakot ako. Dagdag ko. Bakit ka naman matatakot? Usisa ni Rolf sa akin. Hindi ko alam pero parang hindi ako kumbinsido na mahal mo nga talaga ako. Ang sabi ko sa kanya. Pinagdududahan mo ko? Hindi ka nagtitiwala sa akin, ganon? Tila may kirot sa puso niya habang tinatanong niya yon sa akin. Ano bang nakita mo sa akin? Bakit minahal mo ko? O baka naman mahal mo lang ako kapag magkausap tayo sa telepono? Iyon ang mga tanong na gusto kong mabigyan ng kaliwanagan. Samantala, narinig ko namang nagbuntong hininga si Rolf bago nagsalita. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano ko i-explain. Itigil na lang natin yung relasyon natin. Maya-maya ay sabi ko sa kanya. As expected, narinig ko ang pagtutol ni Rolf. Nalilito ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Oo, mahal kita kaso ayaw ko namang isipin na kaya mo lang ako minahal kasi pampalipas mo lang ako. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi ganyan ang tingin ko sa iyo, Keng. Kahit kailan ay hindi kita naging pampalipas. Pagtutol niya sa sinabi ko. Makipagbalikan ka na lang kaya sa asawa mo. Suhestyon ko sa kanya. Matagal ang inabot bago siya nag-response sa akin. Okay, kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, sige, hindi kita pipilitin. Pero alam mo, Keng, handa akong makipagbalikan sa iyo anytime. Tawagan mo lang ako. Sabi na lamang ni Rolf sa akin bago niya ibinaba ang telepono. Papa Dudut, akala ko ay doon na magtatapos sa amin ni Rolf pero makalipas ang ilang araw ay muli siyang tumawag sa akin.
Ang sabi niya ay nami-miss daw niya ako. Kaya simula noon ay ginawa ulit namin yung dati naming ginagawa. Pero kinalaunan ay tumigil din kami dahil siya na mismo ang umayaw. Sabi niya sa akin ay wag na raw ako magte-text sa kanya. Na sinunod ko naman kahit na masakit sa akin. Papadudot pagkatapos noon ay hindi na nagparamdam pa si Rolf sa akin. Pero imbes na magmukmok ay muli kong binaling kay Alfreds ang atensyon ko. Hindi pa rin nawala sa puso ko si Alfreds dahil kapag birthday niya, Pasko or Valentine's Day ay pinapadalhan ko siya ng card. Noong February 2006 ay laking gulat ko dahil nag-text siya sa akin. Ang saya-saya ko kasi narinig na yata ng Diyos ang dasal ko. Sa madaling sabi nagkabalikan kami ni Alfreds. Pero hindi ko akalain na panandalian lamang yon dahil nasira ang relasyon namin dahil sa isang pagkakamali. At yon ay ang pakikipag-phone sex ko. Nagkataon kasi na ang ka-phone sex ko noon ay ang kapatid pala ni Alfreds na si Anthony at nadiskubre yon ng boyfriend ko. Dahil nahuli niya mismo ang kapatid niya na kausap ako. Agad-agad na nakipaghiwalay sa akin si Alfreds pagkatapos noon. Siyempre hindi ko naman yon matanggap kaya ginawa ko pa rin ang lahat para kausapin siya at humingi ng tawad. Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya sa akin noon sa kabilang linya. Alfred, sorry, naiyak kong sabi sa kanya. Yan lang bang tinawag mo? Ramdam ko na ayaw na niya akong kausapin. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para mapatawad niya ako. Please, huwag ka na sanang magalit sa akin. Patawarin mo na ako. Pakiusap ko sa kanya. Bakit ka ba tumawag? Sawa ka na ba sa pakikipag-phone sex kay Anthony? Kaya ako naman ang aayain mo? Keng, please, hindi ako katulad mo na baboy na hindi pinalagpas pati ang telepono para lang gumawa ng kung ano-anong kababuyan. Tahasang sabi ni Alfreds sa akin. Alfreds, nagawa ko lang yun kasi palagi kang busy. Nalungkot ako sa kawalan natin ng komunikasyon at saka hindi ko naman alam na kapatid mo pala si Anthony. Katwiran ko. King, sinabi ko naman sa iyo na magtiwala ka sa akin. Pero anong ginawa mo sa akin? Pinagtaksilan mo ko. May hinanakit na sabi ni Alfred sa akin. Akala ko pa naman iba ka. Akala ko malinis kang babae. Pero ang totoo ay napakababoy mo pala. Disappointed niyang sabi sa akin. Huwag mo naman sana akong husgahan ng ganyan, Alfreds. Naiiyak kong sabi sa kanya. Yan ang tawag mo sa sarili mo. Balik niya sa akin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Halos maging hysterical na ako noon sa telepono. Mapatawad lamang ako ni Alfreds. Tama na, King. Huwag mong sabihin yan sa akin, nasusuka ako. Galit na wika niya sa akin at para bang wala ng pag-asa na mapatawad pa niya ako. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Sa sobrang kirot na ng nararamdaman ko ng mga sandaling yon ay halos mapahagulhol na ako. Hindi kita kayang patawarin, King, niloko mo ko. Diretsang sagot ni Alfred sa akin. Maaring nakipagtawagan ako sa ibang lalaki pero wala na tayo noon. Hindi ba't pagkatapos mong manamlay at manlamig sa akin basta-basta ka na lang hindi nagparamdam? Para sa akin hiniwalayan mo na ako. Biruin mo, 6 na taon ako naghintay ng balita mula sa iyo pero kahit na isa'y wala kang man lang pasabi. Wala akong narinig mula sa iyo. Alfred, tao lang ako. May pangangailangan din ako. Katwiran ko sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan ay hindi tinanggap ni Alfred ang paliwanag ko. Kung ganon, inamin mo rin na kailangan ng katawan mo ng pakikipaglandian sa ibang lalaki. Alfred, kahit na ganon ang ginawa ko walang nangyaring sex sa amin ni Anthony. Giit ko. Huwag mo kong lokohin. Kung nakuha ninyo magparaos gamit ang telepono, malamang nagparausan din kayo ng magkasama. Papadudot, sobra talaga ako nasaktan sa sinabi niyo ni Alfred. Bakit ba ang dumi ng isipan mo pagdating sa akin? Na agad naman niyang sinagot. Ikaw ang nagsimula, King. Alam mo, sa totoo lang, bumababa ang tingin ko sa iyo simula nung ayain mo ko ng kababuyang gusto mo. Alfred, sinubukan ko pang magmakaawa pero wala na talaga.
At nakumpirma ko yon nang sa wakas ay umamin na siyang sa totoong nararamdaman niya para sa akin. Hindi na kita mahal, King, pag-amin niya sa akin. Sa puntong yon ay tuluyan na akong sumuko sa kanya. Sige, kung hindi mo na ako mahal, kung nabababuyan ka na sa akin, sige, hindi na ako tatawag pang muli. Hindi na ako manggugulo sa buhay mo. Pero sana kahit na hindi mo na ako mahalin, sana'y mapatawad mo man lang ako. Masaya na ako doon, sabi ko na lamang sa kanya. Pero binabaan na ako ng telepono ng ex-boyfriend ko. Papa Dudut, akala ko ay wala na talagang pag-asa sa amin ni Alfreds, kaso isang araw ay hindi ko akalain noon. Natatawag lang pala siya sa akin para makipag-phone sex. Oo, ginawa ko yon dahil mahal ko siya. Pero pagkalipas ng ilang gabing yon ay tumigil na rin si Alfreds at tuluyan na niya akong iniwan, Papa Dudut. Tinapos ko na ngayon ang katanghan ko kay Alfreds at sa awa ng Diyos ay natanggap ko na ang lahat. Samantala makalipas ang isang dekada, isang friend request ang natanggap ko noon sa Facebook. At laking gulat kong si Rolf yon. Sa loob ng 10 taon ay hindi pa rin pala niya ako nakakalimutan. That time ay nakatira na ako sa Bago Bantay sa Quezon City habang si Rolf naman ay nakatira noon sa Santa Monica sa Novaliches. Naging magkaibigan ulit kami at kinumusta ko siya. Biyudo na siya dahil namatay ang asawa niya sa isang aksidente 7 years ago. Doon ay muling nanumbalik ang friendship namin sa social media hanggang sa nakapag-decide na kaming magkita sa isang fast food chain sa Muñoz Market, malapit sa LRT Roosevelt Station. At doon ay muling nag-spark ang aming naputol na relasyon. Doon ko din na-discover na totoo pala ang sinabi ni Rolf sa akin noon na mahal niya ako. And to make the story short, nagkabalikan kami noong 2016 and later on ay nagpakasal kaming dalawa noong July 17, 2017. Sa ngayon ay may anak na kami ni Rolf at masaya kaming namumuhay bilang isang pamilya dito sa Santa Monica. Tanggap din ako ng mga anak ni Rolf sa unang asawa at anak rin ang turing ko sa kanila. Samantalang si Rolf naman ay nag-aalaga sa akin kapag nasa bahay siya. Habang ang mga magulang ko naman ay nag-aalaga sa akin kapag nasa trabaho ang asawa ko. Ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa ngayon. Sana'y mabasa po ninyo ito, Papa Dudut, at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Keng. Maraming salamat sa iyo, Keng, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kaming malaman na muli kayong nagkita ni Rolf pagkalipas ng mahabang panahon. At pinatunayan lamang nito na siya talagang lalaking nakatakda para sa iyo. Sa kabilang banda, tulad ng iba ay hindi talaga maiiwasan na subukin ka ng tukso. Nakakalungkot lang na nagpadala ka sa tukso ng laman. Kahit pa verbal o phone sex lamang ang ginawa ninyo ni Anthony, ay isa pa rin yung pagtataksil sa boyfriend mo na si Alfreds. Kahit pa sabihin nating nanlamig siya sa iyo o busy siya ay hindi pa rin sapat na rason yon para lokohin siya. Buti na lamang at napagtanto mo rin ang iyong pagkakamali at kahit na nauwi kayo sa hiwalayan ay nakarecover ka din kaagad sa pamamagitan ng pagdating muli sa iyo ni Rolf. Oo, may mga taong nahihirapang labanan ng tukso dahil mahina ang kanilang self-control. Huwag tayong ganon. Kung alam na nating mali at kung alam nating may masasaktan o matatapakan tayong iba, ay huwag nating ituloy ang gusto mong gawin. Think twice before you decide. Practice self-control at labanan ninyo ang tukso sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Walang mabisang pangtalo sa tukso kundi ang matibay na pananampalataya at pagmamahal sa iyong kapareha.